Sinusubaybayan namin ang agresibong pagbabantay ng China sa joint naval drill sa Palawan kasunod ng matagumpay na bunker buster missile demonstration ng US. Itinampok ng estratehikong tensyon na ito ang pakikibaka sa kapangyarihang pangrihon habang pinalalakas ng sandatalakas ng Pilipinas ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Dapat nating pag-aralan kung paano pinukaw ng mga pagsulong ng militar na ito ang militsang pandagat ng Beijing habang iginigiit ang ating soberanya sa loob ng pinagtatalo ng karagatan. Ayon sa mga ulat, ang People's Liberation Army o PLA Navy ng China ay aktibong nagmamanman o nagsasyado sa mga barko ng Estados Unidos at Pilipinas na nagsasagawa ng joint naval drills sa West Philippine Sea at malapit sa Palawan. Ang pagmamanman ng China ay nagaganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon at sa mga sumusunod na kaganapan. Ang US at ang Pilipinas kasama ang iba pang mga kalyado tulad ng Japan at Australia ay nagsasagawa ng serye ng Maritime Cooperative Activity o MCA o Joint Patrol sa West Philippine Sea kabilang ang mga lugar malapit sa Palawan at Scarborough Shoal noong unang bahagi ng 2026. Ang mga barko ng PLA Navy ay consistent na napataang sumusunod sa mga barko ng Philippine Navy, gaya ng BRP Antonio Luna at BRP Miguel Malvar, kabilang na ang mga US warships habang nagsasagawa ng drill. Bagamat walang direktang pag-uulat sa mismong oras na ito at ang US ay nagdidemo ng bunker buster sa Pilipinas, ang US Indo-Pacific Command ay nagpapakita ng kakayahang gumamit ng mga heavy-duty na mga armas gaya ng 5,000-pound bunker buster na bomb sa mga projectiles sa iba't ibang bahagi ng Asya noong March 2026. Ang mga presensya ng mga US mid-range missile system at iba pang mga makabagong armas sa Pilipinas ay bahagi na mas malawak na estratehiya upang tugunan ang tensyon sa rehiyon. Noong Enero ng taong 2026, kinumpirma ng Western Naval Command ng AFP na may mga suspected rocket debris mula sa China na dumaan sa airspace ng Palawan na nagdulot na mas matinding pagbabantay ng Philippine Navy. Ang mga aksyon na ito ng China ay bahagi ng kanilang operasyon upang kontrahin ang presensya ng US sa pinagtatalunang katubigan na tinuturing ng Pilipinas na provocative at illegal na pananakop sa mga katubigan na sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa.